Good evening sa iyo, Sir Kira, at sa mga tagapakinig. Lately ko lang na-discover yung podcast mo sa Spotify. At malaking tulong siya, lalo na kapag hindi ako makatulog sa gabi. Ito rin ang pinakikinggan ko sa work ko. Anyways, gusto ko lang din i-share yung kwento na madalas i-share sa amin ng lola ko. Noon daw ipinagbubuntis niya pa lang si mama ko. ...1965 po, nung magpakasal sina lolo at lola. Tumira po sila sa bahay na ipinatayo ng lolo ko bago pa man sila magpakasal. Hindi din naman po kalayuan sa original na bahay nila lolo yon. Kasi yung lupang pinagpatayuan ay bigay sa kanya ng tatay niyang si Lolo Mar. Ilang buwan lang din ang lumipas mula nang bumukod sila, ipinagbuntis na ng lola ko si mama. Unang anak po, kaya ingat na ingat ang mag-asawa. Pati po yung mga magulang nila ay ingat na ingat din sa pagbubuntis ni lola. Kasi unang apo din po si mama both sides. Madalas daw pong nasa bahay si Lola Corazon, yung mama ng lolo ko. At pag weekends naman, dumadalaw yung parents ni lola. Maraming pamahiin at paniniwala noon si Lola Corazon. Maya't maya daw ang paalala niya noon kay lola ko. Madalas daw sa hapon, naglalagay ito ng asin at bawang sa mga bintana at pinto. Tigi-isang buong bawang po yun na isinasabit niya gamit ang pulang sinulid. Tapos nagsasaboy din daw po ito ng asin sa bubong at sa palibot ng bahay. Pinagbabawalan din po si lola ko na lumabas ng bahay pag sumapit na ang 5:00 ng hapon. Kailangan ay nasa loob na siya ng bahay noon. Basta marami pa daw pong bilin si Lola Corazon sa lola ko. Medyo nakakainis nga daw. Pero naiintindihan naman daw po niya, kaya sinusunod na lang din niya. Ang sabi ni Lola, nababahuan daw siya sa mga nakasabit na bawang, kaya inaalis niya yon sa umaga. Tapos ipinapasabit na lang ulit kay Lolo sa hapon pag uwi nito. Para daw hindi siya mapagalitan ni Lola Corazon. By the way po, si lola ko po ay taga Maynila talaga. Tapos si lolo ko naman po ang probinsyano. Kaya marami talagang pamahiin at paniniwala ang pamilya nila na bago naman po noon para kay lola. Okay naman daw po ang pagbubuntis ni lola. Kapag nasa trabaho si lolo, si Lola Corazon at ang kapatid niyang babae na si Lola Basha ang nagsasalitan sa pagsama kay Lola sa bahay nila. 3 months na po ang tiyan ni Lola nito. Isang umaga daw, habang nagwawalis-walis sa harapan ng bakuran nila sila Lola at Lola Basha, may isang pamilya daw po ang dumaan. Kahoy lang daw po kasi yung gate nila at bakod, tapos mababa lang. Mga hanggang dibdib lang ni Lola. Kaya naman kita talaga yung labas na kalsada. Napansin ni Lola Basha na parang kakaiba yung tingin ng pamilya kay Lola. Kaya naman tinitigan niya rin ang mga yon. Tapos napansin daw ata nung nanay na nakatingin din siya sa kanila. Tatanungin pa nga daw sana niya kung anong kailangan ng mga ito. Kaso bigla na daw naglakad ng mabilis ang mga ito palayo. Naikwento niya na lang yon habang kumakain sila ng pananghalian. Sabi daw ni lola ko, baka daw gusto lang makainom, kaya wag na lang pansinin. Kasi nung nakaraang araw lang daw, may isang matandang babae ang lumapit sa gate nila at nanghingi ng tubig sa kanya. Hindi niya daw ikinuwento sa kanila kasi nakainom nga lang naman. Nag-alala noon si Lola Basha at sinabihan siyang huwag basta-basta magtitiwala sa mga taong labas, lalo't hindi naman niya kilala. Tinanong siya nito kung hinawakan siya ng matanda o ano. Hindi naman daw, sabi ni Lola, at hindi rin naman daw nagtagal yung interaksyon nila ng matanda. Nakiinom lang talaga. Mula daw nung araw na yon, madalas nang may dumadaan-daan sa harap ng bakuran nila na hindi naman daw madalas mangyari noon.
Minsan may dadaang nagtitinda ng gulay o prutas, isda o karne, o kung anong lutong pagkain. Dati naman daw na walang ganun doon sa kanila. Kasi medyo malayo na sa sentro ng barangay yung kay Lola. Medyo dulo na kumbaga. Kaya wala talagang napapadaan doon ng basta lang. Madalas mga mag-uuma o magbubukid lang daw ang dumadaan doon. At kilala nila kung sino-sino lang yung mga yon. Minsan pa nga daw, may dadaang naglalako ng kung ano. Pero ang direksyon ng lakad ay pabukid na, kung saan wala nang mga kabahayan. Ang sabi pa daw ni Lola Basha, napapansin niya rin na parang iisang pamilya lang din yung paisa-isa at nagsasalit-salit na dumadaan at nagtitinda kuno. Kaya nagduda na siya nun. Sinabi niya yon kay Lola Cora. At ang sabi nito, alam daw niya. Dahil nakikita niya rin ang mga ito sa tuwing dumadaan doon. Palagi daw nakatanaw sa bahay nila Lola ko. Kaya alam niyang hindi talaga ordinaryong naglalako lang. Mga maniniktik daw yung mga yon. Kaya naman nagdoble ingat na sila. Binilinan ni Lola Cora si Lolo ko na mas agahan ang pag-uwi. Kaya pa naman daw ng tatay niya na i-handle yung negosyo nila. Kaya okay lang kahit umuwi siya ng mas maaga. Maiintindihan naman daw ni Lolo Marion. Nagsasabay na rin sina Lola Cora at Lola Basha sa pagbabantay kay Lola ko. Hindi umuwi sa kanila si Lola Corazon hanggat hindi nakakauwi si Lolo. Tapos imbis na isa, 2 buong bawang na ang isinasabit ni Lola Cora sa bintana at pinto. At hindi na rin pinapayagan si Lola ko na tanggalin yung mga yon kahit pa umaga. Tuloy lang din yung pagsasaboy ng asin sa bubungan at sa paligid ng bahay. Naglalagay na rin ito ng baliktad na walis tambo sa harap ng pinto. Okay naman na po sana. Kaso, isang pangyayari po ang muntik ng maging dahilan para hindi ako mag-exist sa mundo. Nasa 7 or 8 months na daw po yung tiyan ni Lola ko nito. Nang nagkasakit si Lola Cora, na dahilan naman para hindi siya makabisita kay Lolo ko. Kaya panay ang bili nito kay Lola Basha. Pansin noon ni Lola Basha na hindi na napapadaan yung kung tawagin nila mga kunuhay o yung mga kunwaring naglalako. Ilang araw din daw na ganon, mga 2 o 3. Noong sumunod daw na araw, biglang umulan. Maghapon daw ang buhos ng ulan nun. Habang nagluluto si Lola Basha ng pananghalian nila, si Lola ko naman ay nasa veranda at hinihintay kung uuwi ng maaga si Lolo. Habang nakatanaw daw siya sa labas, may nakita siyang tao na nakatayo di kalayuan sa gate nila. Naka-all black daw ito. Tapos may saklob na itim na tela sa ulo. Basta nakatayo lang daw ito doon at nakaharap sa direksyon ng bahay nila. In short, nakatingin kay Lola. Pinakatitigan ni Lola ko yung tao. Hindi siya siguradong sigurado. Pero parang yun daw yung matandang babae na nakiinom sa kanya nung minsan. So nagtaka si Lola kung bakit nga nandoon yung matanda at nagpapabasa sa ulan. Kaya naman tinawag niya si Lola Basha at pinakuha ng payong. Pero paglingon daw ulit ni Lola ko doon sa matanda, wala na ito. Tapos bigla daw kumirot yung tiyan ni Lola. Pero nawala din naman. Kinagabihan nun, habang nakahiga na sila at matutulog na, bigla raw may kumalabog ng malakas sa bubungan nila. Sobrang lakas daw nun, na parang may bumagsak na kung anong mabigat. Nagulat silang 3. 3 kasi doon na rin natutulog si Lola Basha mula nung hindi nakakapunta si Lola Cora.
Napabangon daw agad si lolo ko noon at kinuha ang itak at baril niya. Para bang alam na agad ng lolo ko kung anong meron. Nakikiramdam lang sila noon. Sabi ni lola, parang ang init-init daw ng pakiramdam niya. Tapos naglilikot daw yung baby sa tiyan niya, kaya sumasakit din ito. Maya-maya, nadinig nilang may naglalakad sa bubong. Marahan lang yun pero mabigat daw yung mga hakbang. Mabuti na lang daw at yero na yung bubong nila nun. Tapos yung mismong bahay ay kalahating bato at kahoy naman. Kasabay daw nung naglalakad sa bubong, parang may umiikot din daw sa bahay nila. At hindi lang isa, dama nilang marami. May naririnig na din silang kakaibang mga huni noon sa paligid. May mahinang ik-ik daw na hindi nila sigurado kung saan nanggagaling. Kung sa taas ba o sa baba. May nadidinig na din daw sila nung huni ng baboy. Tahimik lang silang tatlo sa loob ng kwarto. Nakikiramdam. Alam nilang inaaswang na sila. Pero ayaw nilang makaamoy ng kahit konting takot mula sa kanila, yung mga aswang na nasa labas. Ang kaso si lola ko, takot na daw. Kasi first time lang niyang maka-experience ng ganun. Ni hindi nga raw siya naniniwala sa multo eh. Tapos makakaranas siyang aswangin. Maya-maya pa ay may kumatok sa pinto. Pero syempre pa, hindi nila pinagbuksan. Sinubukan pa raw noon na gayahin yung boses ni Lola Cora. Pero natawa lang daw sila lolo kasi ang pangit daw ng boses. Tapos biglang may naalala si lolo. Basya, inalis mo ba yung tambo sa harap? Tanong ni lolo ko kay Lola Basya. Nanlaki raw yung mga mata ni Lola Basya nun nung maalala niyang ginamit niya yon at hindi na ibalik. Tapos naalala din niya na hindi rin nila naibalik yung mga bawang sa bintana. Hindi rin sila nakapaglagay ng asin at lalong hindi sila nakapagsaboy sa bubong at sa paligid ng bahay dahil na nga rin umuulan. Kaya pala naman eh. Kamot ulong sabi na lang daw ni lolo. Natigil yung pag-uusap nila nung marinig nilang parang kinikis-kis yung bubong nila. Para daw bang tinutuklap yung yero. Tapos bigla na rin kumalabog yung bintana nila sa kwarto kung nasaan sila naroon. Parang may humampas o sumuntok daw doon. Paulit-ulit na kinakalampag yung bintana na yon at pilit na binubuksan. Ang ginawa ni lolo ko, pinaputukan niya yon ng barel. Pero imbis na sa bintana nakatutok, ay sa pader niya yon tinutok. Pagkaputok ng barel, ay nasundan daw yon ng malakas na palahaw. Kaya alam niyang napuruhan niya. Medyo kakaiba lang daw yung tunog ng boses, pero boses tao pa rin daw. Pero imbis daw na magsialis na ang mga aswang, parang lalo pa raw naging agresibo ang mga ito. Kinalampag na daw lahat ng bintana nila, pati na yung pinto sa kusina. Nung mga sandaling yun daw, sobrang sakit na ng tiyan ni Lola. Pinakuha ni Lolo si Lola Basya ng asin sa kusina. Agad naman daw itong sumunod. Pero nagulat daw si Lolo at Lola nung marinig nila yung malakas na sigaw ni Lola Basya mula sa kusina. Napalabas daw agad ng kwarto si Lolo. At laking gulat daw niya dahil may malaking itim na baboy sa loob ng kusina nila. Bahagya pa siyang natigilan dahil sa pagkabigla. Pero agad din siyang nakabawi, kaya napaputukan niya ng baril yung baboy.
Sobrang liksi daw nito. Parang hindi baboy kung kumilos. Lumusot daw ito sa lupa. Tapos bigla na ring nawala. Hinabol pa raw ni Lolo pero nawala na talaga. Kumuha na sila ng asin noon at bumalik na sa kwarto. Nakasalampak na lang si Lola noon sa higaan kasi sobrang sakit na daw talaga ng tiyan niya. Naninigas. Dito na nakaramdam ng kaba si Lolo ko at para siyang nagpanik. Ibinigay niya yung garapon ng asin sa kapatid niya. Binuksan yung bintana at tumalon palabas. "Isara mo ba siya?" Nagsisisigaw na raw noon si Lolo sa labas habang nagpapaputok ng baril. Iniikot ni Lolo yung buong bahay. Maya-maya pa, nadinig nila na may isa pang nagpapaputok ng baril. "Si Papa," sabi daw ni Lola Basha. Pagkatapos nun, bigla na raw nawalan ng malay si Lola. Hindi naman nagtagal, ay may kumakatok na naman sa pinto nila. Pero pagalit daw yung pagkatok nito at parang nagmamadaling mapagbuksan. "Basyang! Basya! Basya!" Boses daw yun ni Lola Cora. Pero takot siyang pagbuksan, kaya hinayaan lang niya. Huminto na yung pagkatok sa pinto. Pero maya-maya lang, lumipat na ito sa bintana ng kwarto. "Basyang! Basyang, ako ito, pagbuksan mo!" Doon na napagtanto ni Lola Basha na yung nanay niya yung kumakatok dahil iba-iba na daw yung pattern ng pagkatok nito. Hindi tulad kanina na iisa lang ang way ng pagkatok na para bang may sinusundang pattern. Binuksan niya na yung bintana at si Lola Corazon nga ang bumungad sa kanya. Nakakatawa pa nga daw yung eksena na yon kasi doon na daw pumapasok sa bintana si Lola Cora. Ang kaso hindi niya kaya. Kaya naman nadagukan niya si Lola Basha. Sabay sabing, "Buksan mo yung pinto!" Sigaw pa raw ni Lola sa anak niya. May malay na daw nun si Lola nung makapasok sa kwarto si Lola Corazon. Alalang-alala sila kasi baka kung mapano yung baby. Pero awa naman po ng Lord ay okay naman po ang baby. Mabuti na lang daw at malakas ang kapit ni Mama sa tiyan ni Lola. Magliliwanag na nang pumasok ng bahay si Lolo ko at Lolo Mar. Napaiyak na lang po sila nun. Kasi sa wakas nakahinga na sila ng maluwag. Doon na din nakita ni Lola Cora na walang nakasabit na bawang sa mga bintana. Walang asin at wala yung nakabaliktad na tambo sa harap ng pinto. Galit na galit si Lola Cora noon sa dalawang babae pero hindi niya makuhang pagalitan. Pero kinabukasan, hindi na sila nakaligtas. Nasabon pa rin sila ni Lola Cora. Nilibot ni Lolo ko at tatay niya ang buong paligid ng bahay. Napakaraming bakas ng mga paa sa buong paligid. Halo-halong bakas ng paa ng tao at ng hayop. May nakita rin silang hukay sa lupa sa gilid ng pader ng kusina. At malamang na doon daw lumusot yung aswang na nag-anyong baboy. Kahoy lang po kasi yung buong kusina nila nun. Nakita din nila na may mga patak ng dugo sa hukay. Kaya malamang, tinamaan din yun ng bala. Pati na rin po doon sa tabi ng bintana ng kwarto. Mula po nang nangyari yun, doon na muna sa bahay nila Lola Cora nagstay sila Lolo hanggang sa makapanganak si Lola. At awa naman po ng Lord, maayos naman pong naipanganak si Mama ko. Yung mga sumunod na pagbubuntis ni Lola, mas naging ligtas na. May mga konting pagpaparamdam at pag-aligid din pong nangyari. Pero alam na po nila ang gagawin noon. Kaya hindi na ulit yung ganoon kalalang pangaaswang sa kanila.
Hindi din nila alam kung yun pa rin yung pamilyang aswang na umatake sa kanila. Hindi na kasi nila nakita yung mga yon magmula nga nung hindi na napapadaan ang mga iyon. Hanggang ngayon po ay dito pa rin nakatira ang pamilya at ibang mga kamag-anakan namin. Pero malaki na po ang ipinagbago ng lugar na to. Malayo na sa dating liblib at mapunong lugar na kinalakihan nila mama. Yung bahay po nila Lola Cora, kami na ang nakatira. Samantalang yung ipinatayong bahay naman po nila lolo ko, yung isang kapatid na ni mama ang nakatira. Isang malaking compound na rin po kami dito. Mabilis po ang naging pag-unlad ng lugar namin. Marami ng establishmento. Marami na ring mga kabahayan. Ang hindi ko lang sigurado, kung ang lahat ba ng nakatira dito ay tao. Marami na rin kasing dayo na mula pa sa iba't ibang dako. Yun lang po, Sir Kira. Napasarap ng kwento. Sana mapasama itong kwento ko sa channel at podcast mo. Maraming salamat at God bless po. Ingat tayong lahat. Good day, Boss Kira. Kwento ko lang yung na-experience namin noong nagbuntis ang ate ko sa nag-iisa niyang anak. Bale, ganito po kasi yon. Wala naman po kaming nararamdaman o na-experience nung mga unang buwan ng pagbubuntis ng ate ko. Pero nung nasa 8th month na yung tiyan niya, dito na naging creepy ang lahat. Hindi ko na matandaan yung petsa at araw. Basta isang umaga yon. Namalayan na lang namin ang huni ng isang ibon. Ang gara ng huni na yon. Parang ewan na hindi mapaanak. Bale, ganito po kasi yung lugar namin. Dulong parte na kami ng barangay namin. Tapos sa likod ng bahay namin ay isang malawak na bakanteng lote ng Robinsons Dasma. Tapos may bintana kami sa likod ng bahay namin. At sa tapat nun, merong malaking puno ng ipil-ipil. Tapos the rest, puro damuhan na. Doon sa puno ng ipil na yon, doon namin naririnig na nanggagaling yung parang tunog ng ibon. Actually sa umaga, parang huni lang siya ng inakay o sisiw. Pero sa hapon, pag nag-umpisa ng dumilim, napapansin namin na nag-iiba yung tunog niya. From huni ng sisiw, parang nagiging huni ng pano-pano na parang gigil at nahihirapan. Tapos habang palalim ng palalim ang gabi, nagiging matinis naman yung tunog niya. Hindi namin iniintindi yun nung una. Pero yung mga kuya ko at si Papa, parang naalerto na nung halos isang buwan na namin itong nadidinig. Isang gabi, natutulog na ang buong pamilya namin noon. Sa second floor kami natutulog at tabi-tabi kaming lahat. Kaming mga babae ay napapagitnaan ng mga kuya namin. At sa pinakagitna namin ay yung ate kong buntis. Tulog na silang lahat noon. Pero ako, hindi makatulog. Parang napakainit kasi ng gabing yon. Maalinsangan na hindi mawari. Kaya naman nakakairita sa pakiramdam. Usually naman malamig sa amin pag gabi. Malakas din yung electric fan namin noon, nakatodo, number 5. Pero yun nga, maalinsangan pa din. Pero wala naman po yung sinasabing mabahong amoy na palatandaan daw ng aswang. So akala ko, normal lang. Di cellphone lang ako ng cellphone noon. Nang bigla na lang may tumunog sa bubong namin. Matinis siya na nakakairitang pakinggan actually. Alam niyo yung kumakatok gamit ang mga kuko. Tapos sabay-sabay na tumatama sa yero. Ganon yung tunog niya. Papalapit ng papalapit yung tunog na yon sa pwesto namin.
hanggang sa tumigil ito sa tapat mismo ng pwesto ng ate kong buntis. Nakiramdam lang ako, pero parang huminto na, so akala ko wala na. Nakaramdam na rin ako ng antok noon, kaya ipinikit ko na ang mga mata ko. Hanggang sa nagising na lang ako na nagkakagulo na yung mga kapatid ko. Sabi daw kasi ni kuya, nagising siya dahil narinig niyang may naglalakad sa bubong namin. 2:00 daw ng madaling araw yon. Sigurado siyang tao. Kasi mabigat daw tapos talagang yumuyupi yung yero. Nagising na rin noon yung 2 ko pang kuya. Nagsenyas siya na huwag mag-iingay. Kaya naman nakiramdam lang muna ang mga ito. May humuhuni na ibon. Mahina lang yun. At parang maliit lang na ibon. Tapos bigla na lang daw, nakaramdam sila ng panghihina ng katawan sa hindi nila malamang dahilan. Pero ang ginawa daw ng isa kong kuya, pinwersa niya yung katawan niya na bumangon. At nang makatayo nga siya, sinuntok niya ng malakas yung bubong namin. Mababa lang po kasi yung bubong namin sa 2nd floor, kaya abot na abot niya yon. Doon na daw nila narinig na may tumakbo sa bubungan namin. Yung mga kuya ko ang tatapang. Nagkanya-kanya daw sila ng labas sa bintana. Hanggang sa yun na nga, nagising na kaming lahat. Pinababa si ate sa 2nd floor. Tapos si papa, dali-daling kinuha yung espada niya at lumabas ng bahay. Naalarma daw kasi sila noon kasi nung bago daw lumabas ng bintana sila kuya, para daw may nagpipilit na buksan yung bintana naming jalousie. Sinubukan nilang habulin pero wala silang naabutan. Pero nakita pa raw nila ang bakas ng dinaanan nito. Gawa ng mga nakahawing damo sa likod ng bahay namin. Hi po, Boss Kira. Pa-share lang po ulit ako ng story. Nangyari ito noong nasa tiyan pa lang ako ng mama ko. Bata pa ang ate at kuya ko nito. Ito yung mga panahon na stay-in pa si Papa sa work niya. Gabi na raw noon, natutulog na sila mama. Liwanag na lang ng buwan ang nagsisilbing ilaw sa lahat. Tahimik at tunog na lang ng mga kuliglig ang naririnig sa paligid. Bigla raw nagising si mama. Nang parang may kumalabog daw sa bubong. Hindi niya pinansin nung una. Kasi alam niyang maraming pusa sa paligid namin. Kaya naman pumikit na siya at sinubukang matulog na lang ulit. Ang kaso, hindi na siya makatulog. Nadidinig niya raw kasi na may mga yabag na naglalakad sa bubong namin. Kinabahan na si mama nun. Kaya naman ginising niya si Lola. Nay, gising Nay. Meron yatang tao sa bubong natin. Nagising naman daw si Lola at ang sabi nito, baka pusa lang yon. Matulog ka na. Huwag mo na lang alalahanin. At natulog na nga ulit si Lola. Sinubukan na ring matulog ni mama nun. Nakukuha na ni mama yung tulog niya nang bigla na namang may kumalabog sa bubong. Parang hindi na raw normal, kaya naman ginising niya ulit si Lola. Nay, hindi talaga ako makatulog eh. Pwede bang silipin niyo po yung bubong? Feeling ko may tao sa taas. Bumangon naman po si Lola. Mga bandang 2:00 na raw po ng madaling araw yun. So lumabas si Lola para silipin yung bubong. At nanlaki daw yung mga mata nito nung makita niya sa bubong ang isang napakalaking pusa. Nanlilisik daw ang mga mata nitong nakatingin sa kanya na parang nagliliwanag pa.
Kaya naman napasigaw si Lola. Kinabahan na rin si Mama nun. Ginising ni Mama sila ate at kuya para itago sa mas ligtas na lugar. Pumasok si Lola sa bahay at kumuha ng asin at itak at hinarap yung aswang na yon. Sinigawan niya raw ito. Hoy! Hindi ako natatakot sa'yo! Ano? Bumaba ka rito! Hindi mo makukuha ang mga apo ko! Sinabuyan ni Lola ng asin yung malaking pusa na yon. Pero pagtamang pagtama raw nung asin sa pusa, bigla na lang daw itong naglaho na parang bula. Hindi na sila nakatulog nun. Balisa sila buong magdamag. Nag-aalala kasi sila na baka balikan pa sila nung aswang. Kinabukasan at pagkalipas ng ilang mga araw, nakarating kay Lola ang mga bali-balita na may aswang ang gumagala sa lugar nila kapag gabi at nambibiktima raw ito ng mga buntis at ng mga matatandang may sakit. Kaya mula nun, palagi na silang naghahanda ng asin at itak. Yun lang po, Boss Kira. Sana ma-share ulit ito sa channel nyo. Maraming salamat po.